Mga kabayan, mariing binatikos ni Attorney Levito Baligod ang mga pahayaga ng ilang senador sa sinasagawang consultative meeting ng kampo ni na Senator Sherwin Gatchalian at Senator Erwin Tulfo nitong Hunyo 8 matapos questionin na mga ito ang hindi pagdalo ng grupong Brave 18 sa naturang pagtitipon. Sa isang social media post, iginiit ni Baligod na hindi umano umiwas ang kanyang mga kliyente sa Senado. Sa halip, sinabi niyang naharang umano sila sa pagpasok sa loob ng humigit kumulang 90 minuto. Dahil dito, iginiit ni Baligod na tila naging magulo ang sitwasyon mula pa lamang sa simula, kabilang ang pagbabago ng format ng pagtitipon at ang umano'y pagharang sa kanilang grupo. Ang palitan ng mga pahayag ay nagaganap sa gitna ng lumalalim na kontrobersiya sa flood control investigation at sa mga aligasyon ng grupong Brave 18 laban sa ilang matataas na opisyal at personalidad. Habang sinasabi ng kampo ni Gatchalian na nabigo ang mga testigo na samantalahin ang pagkakataong mailahad ang kanilang panig, iginiit naman ni Atty. Baligod na hindi patas na sabihin nga hindi sila dumalo dahil sila mismo ay pinahirapang makapasok sa Senado. Samantala, binigyan din ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na mas magiging agresibo at regular na ngayon ang kanyang pagpuna sa korupsyon at pag-usisa sa pundo ng bayan matapos siyang mapatalsik sa Kamara. Sa isang panayam, sinabi ni Barsaga na bilang isang private citizen, mas malaya na niyang malalabanan ang katiwalian dahil hindi na siya bahagi ng institusyong tinawag niyang Crocodile Farm. So, ito po ay mas magiging regular na po, mas marami pang mga siguro po, Congressman, ang mga banat po ninyo. Mas regular na kasi ngayon bilang private citizen, pwede ko na talagang labanan ng corruption dahil hindi na ako kasama sa Crocodile Farm. And makita ko na talaga kung saan pupunta yung taxpayer money ko. Opo. Congressman, marami pa rin po bang mga constituents ninyo talagang nanghihinayang pumupunta po sa inyo hanggang sa kasalukuyan, nakakausap po ninyo sa mga pangyayari? Kasi kayo po ay binoto ng mga taga 4th District, tapos tatanggalin lang ng mga hindi naman botante po sa inyong lugar. Madami talagang nagalit dahil doon sa naging decision ng Ethics Committee. At yung mga iba naman dito, hindi sila masyadong updated sa national news. Mostly nakafocus lang sila sa local. So yung iba, pumupunta pa sa opisina ko at natanong kung ba't ex-congressman na ako. And so far, may adjustment period pa rin naman. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Kumusta po ang inyo pong distrito dyan sa Cavite after nga po ng mga pangyayari po sa inyo? Okay naman, mukhang magkakaroon tayo ng special election sa August. Opo, nabanggit niyo po na mayroong special elections, nabanggit din ng COMELEC na maaari pa rin kayong tumakbo sa naturang special elections. Kayo po ba'y tatakbo muli dyan, Congressman, sa inyong distrito? Posible, pinag-iisipan ko pa. Opo. At dito po sa mga pangyayari ngayon, hindi po nagbago ang stand niyo po, no, sa pag-criticize, kahit na kasamahan niyo po dati dyan po sa House of Representative. So, ito po ay mas magiging regular na po, mas marami pang mga siguro po, Congressman, ang mga banat po ninyo. Mas regular na kasi ngayon bilang private citizen, pwede ko na talagang labanan ng corruption dahil hindi na ako kasama sa Crocodile Farm. And makita ko na talaga kung saan pupunta yung taxpayer money ko. Opo. Congressman, marami pa rin po bang mga constituents ninyo talagang nanghihinayang pumupunta po sa inyo hanggang sa kasalukuyan, nakakausap po ninyo sa mga pangyayari? Kasi kayo po ay binoto ng mga taga 4th District, tapos tatanggalin lang ng mga hindi naman botante po sa inyong lugar. Madami talagang nagalit dahil doon sa naging decision ng Ethics Committee. At yung mga iba naman dito, hindi sila masyadong updated sa national news. Mostly nakafocus lang sila sa local. So yung iba, pumupunta pa sa opisina ko at natanong kung ba't ex-congressman na ako. And so far, may adjustment period pa rin naman.
Pero kung kayo pong masusunod, Congressman, okay pa rin po ba sa inyo na magkaroon po ng special election na nababanggit 200 million pesos daw po yung kailangan ng COMELEC para maisakatuparan ito? May malaking gastos yun. At hindi ko alam kung ba't ganun kalaki yung inaabot ng special elections, hundreds of billions. Kung lahat ng mga voting machines active naman, hindi ko alam kung, I think there should also be an investigation into why sobrang laki ang allocated budget nila para sa special elections. Kasi 200 billion, that's a very large amount for just elections, especially considering na 800,000 population and around 450,000 ang voting population dito. Gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? O, ayun. Kita mo. So, dapat kung maaari, maraming nagdedepensa sa kanya, hindi ko rin kayo mapigilan. Ngunit, majority po sa amin, Madam Speaker, distinguished colleague sa NPC, ay sang-ayon po na patalsikin na yan at masakit ko mang sabihin, kaibigan kong matalig na kaibigan kong tatay. Kasama ko sa Natres, habang wala siya, ako nag-preside sa Natres. Nung linapitan ako niyan, minsan, binigyan ko ng kunting payo, ngunit mahirap talaga payuan ang animal. Hayop pusa. Paano payuan yung pusa? And kayong lahat dito, tinatawag na pusang ina. Ano, kung gusto niyo, nasa cellphone ko yan. Oh, May 15. Post ni pusang inang Barsaga. Wala akong magawa. I have to endorse. 2 GCA po sa kongresong ito. Nag-i-endorso na i-expel na yan. GCA ako, GCA din yan si Abalos. So, pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin. Doon kanina kinanta ni Congressman Erice, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buhaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayong lahat ay buhaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Sinasabi mo rin na buhaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media. Kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons. Like, what exactly hurt them? The fact that I criticized Congress?
Kasi hindi ko naman sasabihin yun tungkol sa Kongreso kung hindi nila hayaan na maging ganun kalala ang sistema sa Kongreso. During my father's time, they did not have this level of flood control anomalies. They did not have this level of corruption, and the economy never even reached this level. My father was a congressman during the COVID pandemic times, and government distrust has not reached this level during that time. We are living in the worst time in the pandemic. Kung buhay pa kaya tatay niyo, would you approve of the things that you do? Well, depende kasi ang policy talaga ni Kong PD is to support the administration. Pero namatay siya 2024. Hindi niya naabutan yung flood control, hindi niya naabutan yung impeachment, hindi niya naabutan lahat ng yung naging INC rally yung sa drug issue, yung nilabas yung drug issue, hindi niya naabutan yung sa no election issue just recently lang, tapos hindi din niya naabutan yung mga nangyayari ngayon na sobrang lala na ng sistema ng gobyerno at sobrang he did not live to